kailangan alagaan ang iyong spiritual family. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, hindi mo lang dapat alagaan ang iyong sariling pamilya. Dapat mo ring alagaan ang pamilya ng Diyos, ang iyong spiritual family. Sino ang iyong spiritual family? Sila ang iyong mga kapatid sa pananampalataya, ang pamilya ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Mula po yan sa Matthew 12 verse 50 ng New International Version. Ibig sabihin, kung sinusunod mo si Jesus, magkakamag-anak tayo. Ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang nagbubuklod sa atin bilang pamilya. Siguro narinig mo na yung kasabihan, blood is thicker than water. Totoo ito. Pero mas matibay pa ang biyaya kesa sa pagiging magkadugo. Grace is thicker than genetics. May isang liham para sa mga unang Kristiyano na nagsasabing, "Do not rebuke an older man in the church harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men in the church as brothers, older women in the church as mothers, and younger women in the church as sisters with absolute purity." 1 Timothy 5 verses 1 and 2 ng New International Version. Gusto ng Diyos na makita mo ang ibang mananampalataya bilang iyong mga spiritual na ama, ina, kapatid na lalaki, at kapatid na babae. Ayon sa Biblia, si Jesus ay may sariling pamilya. Lumaki siyang may mga kapatid. Sa katunayan, meron siyang 4 na kapatid na lalaki at hindi bababa sa 2 kapatid na babae, mga anak nina Maria at Jose. Makikita natin sila sa maraming bahagi ng kasulatan. Pinapanood si Jesus habang gumagawa ng mga himala at minsan ay sinusubukan pigilan siya sa mga kanyang ginagawa. Isa sa kanyang mga kapatid na lalaki, si Santiago or si James, na sumulat ng Aklat ng Santiago sa Biblia or Book of James. Pero nung malapit nang mamatay si Jesus, hindi niya ipinagkatiwala ang pangangalaga sa kanyang ina sa kanyang mga kapatid. Sa halip, ipinagkatiwala niya ito kay Juan, ang kanyang minamahal na alagad. Bakit kaya? Ayon sa John chapter 7 verse 5, hindi pa naniniwala noon ang mga kapatid ni Jesus sa kanya. Isa sila sa maraming tao na hindi agad nakilala si Jesus bilang anak ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Sa kalaunan lamang naging pinuno ng simbahan ng Jerusalem si James. Pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina kay Juan dahil si Juan ay isang matatag at tapat na mananampalataya. Si John ang kanyang spiritual family. Mas malalim ang ugnayan nila sa pamamagitan ng biyaya kaysa sa dugo. Dinisenyo ng Diyos ang kanyang pamilya ng pananampalataya upang maging ganyan din para sa iyo at sa akin. Maaari mong maranasan ang mas matibay na ugnayan sa iyong mga kapwa Kristiyano kaysa sa sarili mong pamilya. At dahil dito, dapat mong ipakita ang higit na pag-aalaga sa iyong spiritual family.
Sinasabi sa Galatians 6 verse 10, whenever we have opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Galatians 6:10 ng New Living Translation. Gawin mo ang makakaya mo upang tumulong sa mga nangangailangan. Pero bigyan ng espesyal na atensyon ang iyong spiritual family. Think about this, my friend. What would you change about the way you treat and interact with other believers if you consider them part of your family? Ano ang magbabago sa paraan ng pakikitungo mo sa ibang mananampalataya kung iisipin mong bahagi sila ng iyong pamilya? Pangalawa, think about this. Who in your spiritual family needs your help or care right now? What will you do today to take care of them? Sino sa iyong spiritual family ang nangangailangan ng iyong tulong o pag-aalaga ngayon? At ano ang gagawin mo ngayon upang alagaan sila? At panghuli, pag-isipan mo ito. If you are not part of God's family, what keeps you from surrendering your life to Jesus? Kung hindi ka pa bahagi ng pamilya ng Diyos, ano ang pumipigil sa iyo upang isuko ang iyong buhay kay Jesus? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.